Mahal na mahal kita, Madonna. Tandaan mo lagi yan. Ikaw lamang ang babaeng minahal ko ng ganito. Baliwala ang yaman na meron ako. Kung hindi ka lang din kasama dahil ikaw ang buhay ko. Ikaw ang mundo ko. At nagpapasalamat ako dahil dumating ka sa buhay ko. Salamat, Madonna. Buong tapat na paglalahad ni Don Damian ng kanyang damdamin sa kanyang fiancé na si Madonna. Mahal na mahal niya ang babae at hindi alintana kung triple ang agwat ng tanda niya sa matanda. Maluha-luha namang nakatitig kay Don Damian si Madonna. Damang-dama niya ang katapatang iyon ng matanda. Sa mga pinagdaanan nga niya sa kanyang buhay, ngayon lamang siya nakatagpo ng isang sinserong tao. Napakamapagkumbaba at mahinahon. Sa lahat ng mga nangyaring masasama sa buhay ni Madonna sa nakaraan, tila si Don Damian na nga ang nag-iisang tama sa lahat ng mga kamalian. Damian, kung may dapat man na magpasalamat sa ating dalawa, walang iba yon kundi ako. Ako, Damian. Dahil ang totoo, ikaw ang nagbigay ng buhay sa akin. Ikaw ang muling nagbigay ng kulay sa mundo ko. At nagpapasalamat ako. Dahil kung hindi ka dumating, kung hindi mo ako pinili, baka hanggang ngayon, gumigiling pa rin ako sa harap ng mga kalalakihan at lalong naging patapon ng buhay. Kaya salamat, Damian. At mahal na mahal din kita. Makabagbag damdamin namang sagot ni Madonna. Ngumiti na nga lamang ang matanda habang nakahawak ng mahigpit sa kamay ng babae. Ilang araw na nga lamang ay magaganap ng nakatakda nilang pag-iisang dibdib. At kapag nangyari iyon, marahil iyon ang pinakamasaya at pinakamagandang nangyari sa buhay ni Madonna, kapiling ang matandang balo na si Don Damian. Sa kabilang banda, lalabas na rin sana ng silid sina Don Damian at Madonna nang biglang kumatok ang kanilang katulong. At nang buksan niyang pinto ay doon niya sinabi ang kanyang pakay. Ma'am Madonna, may naghahanap po sa inyo sa ibaba. Magalang na wika ng kasambahay. Nagkatingin na naman sina Don Damian at Madonna dahil wala namang inaasahang bisita si Madonna at bukod doon ay wala naman siyang ibang kaibigan o kamag-anak kaya baka sa kanyang itsurang pagtataka. Sino raw? Kunot noong tanong ni Madonna sa kasambahay. Magkahawak kamay pa nga sila ni Don Damian. At doon ay sumagot naman kaagad ang babae dahil sinabi naman sa kanya ng lalaki ang pangalan nito. Rico daw po, Rico Esguera, sabi ng katulong. Tila bigla namang tumigil ang pag-ikot ng mga kamay ng orasan at parang nabuhusan ng malamig na tubig ang buong katawan ni Madonna. Rico Esguera? Nauutal niyang tugon sabay tingin kay Don Damian. Sino nga ba si Rico Esguera sa buhay ni Madonna? At bakit ba tila biglang tumigil ang mundo nito nang marinig ang pangalan ng lalaki? Kung bago ka pa lang sa channel neto, Ate Janyo, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat! Mahal, 6 na buwan lang naman akong palalaot. Pagkatapos nun, panibagong kontrata na ulit. Huwag ka nang magtampo, mahal. Alam mo namang mahal na mahal kita eh. At saka para din naman to sa future natin. Kapag bumuo na tayo ng pamilya. Para sa itong sakripisyo ko. Unti-unti na ngang naaabot ng binatang si Rico ang kanyang mga pangarap at idinadalangin na hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi pati na rin sa magiging future nila ng kanyang kasintahang si Madonna. Magtatatlong taon na nga silang magkasintahan ngunit magpahanggang ngayon ay hindi pa rin talaga boto ang pamilya ni Rico kay Madonna dahil na rin sa background nito. Kilala kasing lasinggera, sugalera at matakaw daw sa lalaki ang stepmom nito kaya naman ang isip ng mga magulang ni Rico ay hindi malayong ganun din si Madonna. Lalo pat high school lamang ang natapos nito habang si Rico naman ay tapos ng kolehiyo. Kaya naman talagang hindi maiiwasang matahin siya ng mga kamag-anak ni Rico. Pero kahit naman ayaw ng mga magulang ni Rico kay Madonna ay wala pa rin sila magagawa. Dahil mahal na mahal ni Rico si Madonna at hindi niya gagawing basehan ng dahilan ng kanyang mga magulang para lamang hiwalayan ito. Sa kabilang banda ay sumagot naman si Madonna. Mahal, alam ko naman yon, pero syempre, hindi mo naman maiaalis sa akin na hindi malungkot o mag-alala dahil ito ang unang pagkakataon na lalayo ka. Naaalis ka. Syempre nakakapanibago at saka
Wala na akong takbuhan dito kapag mag-aaway kami ni Tita Mirna. Alam mo naman kung gaanong kabrutal yun sa akin. Pero hindi naman ibig sabihin nito na napipigilan kita. Dahil alam kong matagal mo na tong gusto dahil ito yung tinapos mo. Ayoko namang maging hadlang sa mga pangarap mo. Mamimiss lang talaga kita at mahal na mahal kita. Panghahawakan ko yung pangako mo, ha? Mag-iingat ka doon. Matagal na itong hinihintay ni Rico kaya alam ni Madonna na sobrang saya ng puso ng kanyang nobya ngayon. Sino ba naman siya para hadlangan yon? Oo nga naman, mahal. Lagi kitang kasakasama dito sa puso ko. I love you. Mag-iingat ka rin dito, ha? Alam ko kapag may mag-aali-aligid sa'yo. Pinasaringan pa niya siya ni Rico dahil tunay naman na sa taglay na ganda nitong si Madonna ay walang lalaking hindi makukumaling sa kanya. Napangisi naman si Madonna dahil alam niyang may pagkaseryoso itong si Rico. Pero dahil tapat naman siya sa kanyang nobyo, ay sinisigurado niya rito na hindi siya titingin sa iba at hindi niya babaliin ang tiwala nito sa kanya. Ano ka ba? Sa dami niyang nanliligaw sa akin, bungod tanging ikaw lang ang nagustuhan ko. Kaya magtiwala ka lang sa pagmamahal ko, ha? Tandaan mo na ikaw lang lagi at hindi na ako hahanapan ng iba. Hihintayin ko ang pagbabalik mo. Paninigurado namang sabi ni Madonna kay Rico. Ngumiti na nga lamang ang binata at saka marahang hinaplos ang mukha ng kanyang nobya. Malalim niyang pinagmasdan ang buong itsura nito habang binabaybay ang bawat detalye sa mukha ni Madonna. Sa isip nga ni Rico ay si Madonna na ang pinaka-natatangi at pinakamaganda sa kanyang paningin. Kaya naman nung gabi ding iyon ay tuluyan na nga may nangyari sa kanilang dalawa. Nang sumunod na araw, nakahanda na rin si Rico sa kanyang pag-alis. Pinuntahan na nga lang niya si Madonna sa bahay nito dahil hindi rin naman makakasama ang babae sa paghatid sa kanya sa airport. Dahil ang mga kasama ni Rico ay ang pamilya niya at siguradong maiilang lang si Madonna doon kaya hindi na lang din siya sumama. Mag-iingat ka, mahal, ha? Hindi na kita masasamahan sa airport at kinausap ako ni Tita Mirna na may pupuntahan daw kami. At saka, alam mo na, baka ma-OP lang ako doon. Dahil magpahanggang ngayon naman ay ayaw pa rin naman sa akin ng family mo. Basta mag-iingat ka, ha? Mahal na mahal kita. Buong pusong sabi naman ni Madonna sa kanyang nobyo na si Rico. Mangiyak-ngiyak pa nga ang kanyang mga mata dahil hindi talaga siya sanay na mawawala ng ganoong katagal ang kanyang nobyo. Sa kabilang banday dahil kanina pa rin tumatawag ang mama ni Rico ay minabuti niyang magpaalam na sa kanyang kasintahan na si Madonna. O sige, nauunawaan ko, mahal. Mag-chat ka agad ako kapag nakasakay na ako. I love you. Mag-iingat ka palagi. Wika ni Rico tsaka iniwan na ng isang madiin at matamis na halik sa labi si Madonna at matapos noon ay umalis na rin siya. Pagkasakay ni Rico ng taxi ay saka naman sumulpot ang stepmom ni Madonna na si Mirna. Nang mamatay ang mga magulang ni Madonna, wala pang isang taon ay nag-asawa ng muli ang kanyang ama na nakilala lamang sa isang bahay, aliwan at iyon nga si Mirna. Nang atakihin naman sa puso ang kanyang ama at namatay 2 taon na nakalilipas, ay tanging si Mirna na ang naging kasama niya sa buhay. Ngunit ang buong akala niya ay mabait ito at tunay na mahal siya. Iyon pala ay nagbabalat kayo lamang noong nabubuhay pa ang tatay niya na mabait parang santa, na ngayon naman ay parang isa ng mabagsik na tigre. Halos siya na lang lagi ang pinagtatrabaho ni Mirna habang siya naman ay abala sa pagsusugal at panlalalaki. At doon pa ginagawa mga kababuyan ng stepmom niya sa mismong pamamahay nila. Grabing pahirap nga ang ginagawa nito kay Madonna. Kaya minsan ay naiisip na rin ng dalaga na umalis na lamang ngunit kapag gagawin naman niya iyon ay biglang umaamo si Mirna na parang isang tupa. Tapos magpapaawa pa para lang hindi siya iwan ni Madonna. Hoy Madonna, magbihis ka na at may pupuntahan tayo. Buliw sa kanya ni Mirna at posturang-postura na nga rin ito. Napakunot naman ang noon ni Madonna sa pagtataka. Saan naman po yon, Tita Mirna? Tanong ni Madonna. Siningalan lang siya ng kanyang Tita Mirna na kahit wala naman siyang ginagawang masama, ay palagi pa rin itong galit sa kanya at nakasimangot ang mukha. Basta, huwag ka nang matanong dyan. Isuot mo na yung pinakamaganda at pinakasexy mong damit, ha? Maglagay ka rin ng kolorete sa mukha. Dagdag paningin ng Mirna at saka muling binigyan niya ng masamang tingin si Madonna.
Sa ayaw man o sa gusto ni Madonna ay kailangan pa rin niyang sumunod sa kanyang stepmom. Nalalamon na kasi siya ng takot dito, kaya naman kahit anong sabihin nito ay sinusunod niya. Pero hindi po ako nagme-makeup, tita. Saan po ba talaga tayo pupunta? Okay naman na po siguro tong suot ko? Nagdadalawang isip pa na sabi ni Madonna at saka tumingin pa sa suot niyang puting t-shirt at pulang pajama. Napangisi naman si Ginang Mirna at saka sinigawan si Madonna. Gaga, tingnan mo nga yung itsura mo. Sigurado ako nagtitiis at naaawa lang sa'yo yung si Rico, kaya hindi ka niya mahiwa-hiwalayan. Kaya nga siguro pinush niya na yung makasakay ng barko kasi nasusuka na siya sa itsura mo at para makalaya na siya sa'yo. Tingnan mo nga sa salamin ng sarili mo. Ang bata-bata mo pa pero losyang na losyang ka na. Mas mukha ka pang matanda kaysa sa akin eh. Pagmamalaki pa ng Ginang. Para kay Madonna, sanay na naman siya sa mga ganitong masasama at masasakit na salita na binabato sa kanya ng kanyang stepmom na si Mirna. Ngunit gustuhin man niyang baliwalain na nga ang mga sinasabi niya, ay hindi pa rin niya maiwasan na masapulan siya sa kanyang puso at hindi mapigilang masaktan. Tao lang din naman siya. Mahina at nasasaktan. At saka amirado rin naman siya na hindi siya kagandahan pero hindi na para ipaglantaran pa ang bagay na yon at mas lalong ipamukha sa kanya na hindi siya maganda. Dahil ang mahalaga naman sa kanya ngayon ay hindi man siya ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Siya naman ang nag-iisa at pinakamamahal ni Rico. Sa kabilang banda ay sumagot naman si Madonna. Mahal ho ako ni Rico at hindi ko ho pinagdudahan yon. Matapang niyang sabi. Tinaasan na siya ng isang kilay ni Ginang Mirna at saka inirapan. Tama na nga yan. Bilisan mo na't magmamadyong pa ako sa mga amiga ko. Ang dami-dami mong daldal dyan. Bulalas niya pa kay Madonna. Tita Mirna, hindi ba ito yung dating bar na pinagtatrabahuhan ninyo? Anong ginagawa natin dito? Bakit niyo ako sinama rito? Nagtatakang tanong ni Madonna sa kanyang tita Mirna habang iginagala ang kanyang paningin sa buong lugar. May nakita pa siyang 3 babaeng lumabas sa bar na yon na nakasuot lamang ng crop top at maikling maong na short na para bang mga wasted at puyat na puyat ang mga itsura, lalo na't walang kolorete na nakalagay sa kanilang mga muka. Umaga kasi yon kaya pahinga ang mga babaeng nagtatrabaho sa bar na iyon. Maya-maya pa ay sa halip na sagutin ni Tita Mirna ang tanong ni Madonna ay tinawag na muna niya ang mga babaeng iyon na nakita nila. Marie! Si Mother Becky nariyan ba sa loob? Tanong ni Ginang Mirna sa isang babae. At dahil hindi pa man sila nakakahakbang palayo, ay tumugon kaagad sila. Oo, nasa loob Mama Mirna, parang hinihintay ka rin niya. Sagot naman ng babaeng tinawag niya sa pangalang Marie. Palibasa nga ay matagal na nagtatrabaho doon si Mirna, ay kilalang kilala na siya ng mga ito at mataas din ang tingin sa kanya dahil madalas si Mirna na maging star of the night dati. Okay, salamat Marie, sagot ni Ginang Mirna at saka hinila na ang kamay ni Madonna papasok ng bar na iyon. Ayoko po. Kung ano man ang binabalak mo sa akin. Tita Mirna, please naman po. Maawa naman po kayo. Huwag niyo pong ituloy. Huminto si Madonna sa pagakbang dahil masama ang kutob niya at ramdam niyang hindi maganda ang mangyayari sa loob kung sakaling sasama siya. Binigyan naman siya ng masamang tingin ni Ginang Mirna. Nakataas pa ang isang kilay nito na animoy isang kontrabida sa isang teleserye. Nakaramdam naman ng kabanoon si Madonna ngunit na nilabanan pa rin niya. Hoy Madonna, huwag mo akong pinapairalan ng kaartehan mong yan ha? Susunod ka sa lahat ng gusto ko at lahat ng sasabihin ko sa ayaw mo man sa gusto mo. Wala kang karapatang magreklamo dahil simula nung mamatay ang ama mo at iniwan ka na lang niya sa akin nang wala man lang kahit na ano, ay hawak ko ng buhay mo. Kaya tigil-tigilan mo ako sa kaartehan mong yan, ha? Tayo na sa loob. Wala na rin nagawa pa si Madonna, kundi ang sumunod sa kanyang tita Mirna. Kahit labag sa kanyang kalooban, ay kailangan pa rin niyang gawin dahil kilala niya ang kanyang stepmom. Marami itong koneksyon at alam niyang kayang-kaya siyang saktan ng kanyang tita Mirna. Kaya naman, humakbang na rin siya paloob kasama ang kanyang tita Mirna. Pagpasok niya doon ay bumungad sa kanya ang ilang lalaki na kasalukuyang nagliligpit ng mga botelya ng alak na nakakalat sa mga mesa at sahig na marahil ay mga naubos sa mga customers kagabi. May mga ilang babae din doon na mga nakashort at manipis na damit
At halata pang walang mga bra na wari pa niya ay mga nagpa-practice ng sexy dance para naman sa darating na gabing iyon. Dim light ang loob kaya naman hindi masakit sa mata ang mga ilaw na nakasindi. Mula sa kanilang kinatatayuan ni Ginang Myrna ay sinalubong na sila ng isang babae na naka-high ponytail at nakamaikling fitted dress. Makapal din ang makeup nito at pulang-pulang mga labi. Sa halip na salubungan ng bati si Myrna ay mukhang napako na ang tingin nito kay Madonna. Starlet, maganda. Mukhang virgin. Teka, virgin ka pa ba, Iha? At dito na nga nagtatapos ang ating kabanata. Anong kapalaran ang naghihintay kay Madonna? Tuluyan na nga kaya siyang ipagkalulo ng kanyang tiya Myrna? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel neto, Ate Janyo, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat!